Ito naman po mga kaparmer, ngayon po ay nandito tayo sa ating munting halamanan. Maglalagay po tayo ng black soil dito sa sa mga pinutol kong plastic ng mineral water. Ganito po, kailangan po gamitin po nating pagtataniman ng mga halaman sa halip po na itatapon lang natin. Gawin na lang po natin na lalagyan ng halaman para po mapakinabangan. Bibili po ako ng seedling ng talong sa susunod na mga araw. May nabibili po dito sa bayan. Ready to plant na. Kailangan po kapag mayroong konting space, dapat po hindi masasayang. Lalagyan po natin yan, yung madamo na yan. Diyan ko po ikakalat itong itatanim kong talong. Napakahirap pong i-control ang dito, damo dito sa probinsya. Ito, tinabasan ko na po ito nung nakaraang buwan. Ngayon marami na naman po. Sumasama po sa hangin. Pagka umangin po, yung buto niya sumasama lang, kaya po hindi maubos-ubos. Mawawala lang po yan kung sisimentuhin, pero hanggat may lupa na ganyan, tutubuan ng mga damo yan. Ito po yung mga tinanim ko na bougainvillea at saka po oregano. Yan po, mataas na yung bougainvillea ko. Ititrim ko po sa susunod na araw. Ano po, ito po yung aking binili na kawayan. Gagawin ko pong poste ng bakod. Mayroon na rin po akong riyan, yung cyclone wire. Babakuran ko po ito at hindi makontrol itong mga pumapasok ng mga manok ng mga kapitbahay. Dapat po hindi nakakapasok dahil minsan po yan ang mga nagdadala ng sipon. Pagka po may sipon sa kanila, bago makalipat dito, mahahawa po yung mga manok. Kaya dapat po duwasan po natin. Ito po, lalagyan ko na po ng lalagay na po ako ng black soil sa mga taniman. Bumili po ako ng black soil, 2 sako na maliit. Maganda po ito dahil mataba yung mga halaman. Ito, may kasamang compost. Mayroon po talagang nagtitinda rito sa sa bayan. Yan po, ang ganda ng halaman dito. Dito ko lang po ito ilalagay sa tagiliran ng bahay.
magtanim lang po ng magtanim hanggat may papagtaniman para po makakabawas po sa sa budget. So, sa halip na bibili pa po ng gulay, kung may maha-harvest dito na lang po. Kasi sa bayan po napakamahal ng gulay. Sa Sabado po bibili ako ng talong para maitanim dito. Kasi yung mga nagtitinda po ng punla sa bayan, hindi po sila araw-araw. Kadalasan po Sabado, Linggo lang sila nagtitinda. Mayroong mga bato. Alisin po natin yung mga bato. Malapit ng dumilim. Tanim ng tanim habang may mapagtaniman. Maganda po yung nakakalibang po kapag mayroong mga pananim na gulay. Ang ganda pong pagmasdan. Mayroon pong lupa yung father ko at saka mother ko doon po sa kabilang bayan, kaya lang po mahirap magtanim doon dahil kung hindi rin lang mababantayan, hindi rin papakinabangan. Dahil kasi marami ring magagaling kapag maliit pa halaman mo, pero pagka may bunga na, hindi mo na sila maunahan sa pag-harvest. Kaya dito na lang po ako magtatanim sa tabing bahay. At least kung may manghingi, mga kapitbahay lang. Eh doon, di naman kilala po yung mga tao doon. Di bali po sana kung kakilala, hindi naman po. May mga bato. Mabuti po ang India, mayroong suporta sa may suporta po ang India sa gobyerno nila. Wala pong masasayang na lupa sa kanila, tinataniman nila lahat. Saka ang gulay po nila pang-export, kinukulikta po nila. Mayroong kolektor ng gulay. Yun po ang kwento ng mga kasamahan kong taga-India dati. Wala daw problema sa kanila sa pagmamarket ng gulay nila.
dahil mayroon ng mismong nangungulikta bahay-bahay. Sana po ganun din gawin dito para po yung mga farmers natin matulungan. Yun po ang isa sa problema ng mga farmers po, yung market. Ngayon po ang Saudi Arabia malawak na po sa anong tinataniman nila sa mga desierto. Na-convert na po nila ng yung desierto na-convert na nila ng agricultural. Kaya hindi na sila masyadong nahihirapan sa yan po. Kailangan po talagang diskarte, sipag, tiyaga para po makabawas lang bibiling gulay sa palengke. Medyo may mga lumilipad-lipad na kulisap, magdidilim na po. Hanggang dito na lang po mga ka-farmer. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.